And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? Okay? Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Mainit na balitaktakan sa kamera, budget ng OVP, sentro ng sagutan ng mga mambabatas. Nag-alabang emosyon sa kamera noong Martes, Setyembre 1-0, nang magkaharap ang mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Sara Duterte sa isang mainit na balitaktakan kaugnay ng budget proposal ng Office of the Vice President, OVP 2025. Ang intensyon na hindi bigyan ng parliamentary courtesy ang OVP sa kanilang 2.037 bilyong budget ay nagdulot ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga mambabatas, dahilan upang sumiklab ang sagutan sa loob ng sesyon. Walang pagdalo si VP Duterte, pahayag ng boycott. Nagsimula ang tensyon nang hindi sumipot si Vice Presidente Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng deliberasyon sa budget ng kanyang opisina. Sa halip, nagpadala siya ng liham kay House Speaker Martin Romualdez, kung saan sinabi niyang naisumite na ng OVP ang mga kinakailangang dokumento at naipahayag na ang kanilang posisyon sa mga issue kaugnay ng budget. Ayon kay Duterte, we defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our proposed budget for the incoming year. Gayunpaman, ang kawalan ni Duterte ay tinawag na isang boycott ni ICT Teachers Representative Franz Castro. Sa harap ng mga kasamahan niyang mambabatas, inilarawan ni Castro si Duterte bilang Bratinella to the max dahil sa umano'y pagsuway sa mga deliberasyon ng Kamara, bagay na hindi pa raw nangyari sa kasaysayan ng pagpupulong sa budget ng OVP. Tanong ni Marcoleta, bakit hindi iginagalang ang tradisyon? Dahil sa kawalan ni Duterte, si Sagip Representative Rodante Marcoleta ang nanguna sa pagtatanggol sa OVP. Tinanong niya kung bakit ipinagkait ng Kamara ang parliamentary courtesy na ibinibigay karaniwang sa mataas na opisina tulad ng OVP. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta, wala na dapat tanungan, but ang nangyari ay barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept? Iginiit din ni Marcoleta na ang tradisyon ng pagbibigay ng parliamentary courtesy ay iginagalang ng Kamara sa mga nakaraang taon, lalo na sa ilalim ng mga nagdaang Vice Presidente tulad nina Noli de Castro, Jejomar Binay, at Leni Robredo. Kaya't para sa kanya, ang hindi pagbibigay ng courtesy sa OVP ngayong taon ay isang malinaw na paglabag sa tradisyon ng institusyon. Pagsuporta ni Ungab, dapat igagalang ang parliamentary courtesy. Sumuporta rin kay Marcoleta si Davao City 3 RD District Representative Isidro Ungab na iginiit ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyon. Ayon sa kanya, rulings of the chair form parts of the rules because it will set a precedent. If we will set a precedent now that we are discarding traditional parliamentary courtesy, then goodbye parliamentary courtesy. Sinabi ni Ungab na sa kanyang mahabang panahon bilang miyembro ng Kongreso mula 2007, palaging iginagalang ang parliamentary courtesy para sa OVP. Anya, ang pagbibigay ng courtesy ay isang tradisyong naipasa mula sa mga nakaraang administrasyon, kaya't hindi dapat basta-basta itong isantabi. Pagtutol ni Kabataan Rep Manuel, hindi dapat basta tapusin ang deliberasyon. Matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng sesyon, tumutol si Kabataan Representative Raul Manuel sa mosyon ni Marcoleta na itigil na ang budget briefing para sa OVP. Naniwala si Manuel na hindi pa sapat ang mga impormasyon na naibibigay sa Kamara, at nararapat lang na ipagpatuloy ang deliberasyon upang masuri ng husto ang proposed budget ng OVP. Ang pagtutol ni Manuel ay humantong sa botohan sa mga mambabatas. Botohan, ipagpatuloy ang deliberasyon. Sa botohan, 45 na mambabatas ang bumoto laban sa mosyon na itigil ang budget briefing, samantalang 3 lamang ang pabor dito, kabilang sina Marcoleta, Ungab, at Davao Occidental Representative Claude Bautista. Sa kabila ng pagsuporta ng ilang kaalyado ni Duterte, pinili ng mas nakararaming mambabatas na ipagpatuloy ang pagsusuri sa proposed budget ng OVP.
Ang naging resulta ng botohan ay nagpapakita ng paghahati ng Kamara, na sumasalamin sa malalim na tensyon sa pagitan ng mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Duterte. Habang patuloy na sinusuri ang budget ng OVP, malinaw na ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng mga tradisyon at accountability sa pamahalaan. Konklusyon, budget ng OVP, sentro ng pagtatalo. Sa kabila ng mainit na palitan ng salita, nananatiling mahalagang issue ang deliberasyon ng budget ng OVP. Habang may mga mambabatas na gustong bigyan ng respeto ang tradisyon ng parliamentary courtesy, mayroon namang iba na naniniwalang nararapat na maging accountable ang OVP sa harap ng Kamara. Ang insidenteng ito ay sa kabila ng pagsuporta ng ilang kaalyado ni Duterte, pinili ng mas nakararaming mambabatas na ipagpatuloy ang pagsusuri sa proposed budget ng OVP. Ang naging resulta ng botohan ay nagpapakita ng paghahati ng Kamara, na sumasalamin sa malalim na tensyon sa pagitan ng mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Duterte. Habang patuloy na sinusuri ang budget ng OVP, malinaw na ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng mga tradisyon at accountability sa pamahalaan. Konklusyon, budget ng OVP, sentro ng pagtatalo. Sa kabila ng mainit na palitan ng salita, nananatiling mahalagang issue ang deliberasyon ng budget ng OVP. Mainit na balitaktakan sa Kamara, budget ng OVP, sentro ng sagutan ng mga mambabatas. Nag-alabang emosyon sa Kamara noong Martes, Setyembre 1-0, nang magkaharap ang mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Sara Duterte sa isang mainit na balitaktakan kaugnay ng budget proposal ng Office of the Vice President, OVP 2025. Ang intensyon na hindi bigyan ng parliamentary courtesy ang OVP sa kanilang 2.037 bilyong budget ay nagdulot ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga mambabatas, dahilan upang sumiklab ang sagutan sa loob ng sesyon. Walang pagdalo si VP Duterte, pahayag ng boycott. Nagsimula ang tensyon nang hindi sumipot si Vice Presidente Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng deliberasyon sa budget ng kanyang opisina. Sa halip, nagpadala siya ng liham kay House Speaker Martin Romualdez, kung saan sinabi niyang naisumite na ng OVP ang mga kinakailangang dokumento at naipahayag na ang kanilang posisyon sa mga issue kaugnay ng budget. Ayon kay Duterte, we defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our proposed budget for the incoming year. Gayunpaman, ang kawalan ni Duterte ay tinawag na isang boycott ni ICT Teachers Representative Franz Castro. Sa harap ng mga kasamahan niyang mambabatas, inilarawan ni Castro si Duterte bilang Bratinella to the max dahil sa umano'y pagsuway sa mga deliberasyon ng Kamara, bagay na hindi pa raw nangyari sa kasaysayan ng pagpupulong sa budget ng OVP. Tanong ni Marcoleta, bakit hindi iginagalang ang tradisyon? Dahil sa kawalan ni Duterte, si Sagip Representative Rodante Marcoleta ang nanguna sa pagtatanggol sa OVP. Tinanong niya kung bakit ipinagkait ng Kamara ang parliamentary courtesy na ibinibigay karaniwang sa mataas na opisina tulad ng OVP. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta, wala na dapat tanungan, but ang nangyari ay barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept? Iginiit din ni Marcoleta na ang tradisyon ng pagbibigay ng parliamentary courtesy ay iginagalang ng Kamara sa mga nakaraang taon, lalo na sa ilalim ng mga nagdaang Vice Presidente tulad ni Noli de Castro, Jejomar Binay, at Leni Robredo. Kaya't para sa kanya, ang hindi pagbibigay ng courtesy sa OVP ngayong taon ay isang malinaw na paglabag sa tradisyon ng institusyon. Pagsuporta ni Ungab, dapat igagalang ang parliamentary courtesy. Sumuporta rin kay Marcoleta si Davao City 3 RD District Representative Isidro Ungab na iginiit ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyon. Ayon sa kanya, rulings of the chair form parts of the rules because it will set a precedent. If we will set a precedent now that we are discarding traditional parliamentary courtesy, then goodbye parliamentary courtesy. Sinabi ni Ungab na sa kanyang mahabang panahon bilang miyembro ng Kongreso mula 2007, palaging iginagalang ang parliamentary courtesy para sa OVP. Anya, ang pagbibigay ng courtesy ay isang tradisyong naipasa mula sa mga nakaraang administrasyon, kaya't hindi dapat basta-basta itong isantabi. Pagtutol ni Kabataan Rep. Manuel, hindi dapat basta tapusin ang deliberasyon.
Matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng sesyon, tumutol si Kabataan Representative Raul Manuel sa mosyon ni Marcoleta na itigil na ang budget briefing para sa OVP. Naniwala si Manuel na hindi pa sapat ang mga impormasyon na naibibigay sa Kamara, at nararapat lang na ipagpatuloy ang deliberasyon upang masuri ng husto ang proposed budget ng OVP. Ang pagtutol ni Manuel ay humantong sa botohan sa mga mambabatas. Botohan, ipagpatuloy ang deliberasyon. Sa botohan, 45 na mambabatas ang bumoto laban sa mosyon na itigil ang budget briefing, samantalang 3 lamang ang pabor dito, kabilang sina Marcoleta, Ungab, at Davao Occidental Representative Claudio Bautista. Sa kabila ng pagsuporta ng ilang kaalyado ni Duterte, pinili ng mas nakararaming mambabatas na ipagpatuloy ang pagsusuri sa proposed budget ng OVP. Ang naging resulta ng botohan ay nagpapakita ng paghahati ng Kamara, na sumasalamin sa malalim na tensyon sa pagitan ng mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Duterte. Habang patuloy na sinusuri ang budget ng OVP, malinaw na ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng mga tradisyon at accountability sa pamahalaan. Konklusyon, budget ng OVP, sentro ng pagtatalo. Sa kabila ng mainit na palitan ng salita, nananatiling mahalagang issue ang deliberasyon ng budget ng OVP. Habang may mga mambabatas na gustong bigyan ng respeto ang tradisyon ng parliamentary courtesy, mayroon namang iba na naniniwalang nararapat na maging accountable ang OVP sa harap ng Kamara. Ang insidenteng ito ay sa kabila ng pagsuporta ng ilang kaalyado ni Duterte, pinili ng mas nakararaming mambabatas na ipagpatuloy ang pagsusuri sa proposed budget ng OVP. Ang naging resulta ng botohan ay nagpapakita ng paghahati ng Kamara, na sumasalamin sa malalim na tensyon sa pagitan ng mga kaalyado at kritiko ni Vice Presidente Duterte. Habang patuloy na sinusuri ang budget ng OVP, malinaw na ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng mga tradisyon at accountability sa pamahalaan. Konklusyon, budget ng OVP, sentro ng pagtatalo. Sa kabila ng mainit na palitan ng salita, nananatiling mahalagang issue ang deliberasyon ng budget ng OVP. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.